So, yung moment diagram niya, ito. Ayan. Diba na-drawing na natin yung moment diagram by parts? Meron siyang area ng moment diagrams between the 2 points. So, ang ginagawa lang natin, kinukuha natin yung area between the 2 points. So, ito yung area AB. Diba? Okay. Kunin mo lang yung area AB, tapos multiply mo lang ng 1 over EI. Depende kung for example, iba yung I nito sa segment na to, tapos iba din yung I nito. Iba yung inertia nito, iba yung modulus of elasticity nito. So, i-consider na natin yung segment per segment para magamit nga natin sa non-prismatic tsaka non-homogeneous. No? So, ito yung area. And then, next naman, for the tangent deviation, that is the tangent deviation of B with respect to A. So, binabasa natin to na the tangent deviation with respect to A at point A, no? With respect to A. So, that is the tangent deviation of point B relative to the tangent drawn to the elastic curve at point A. Ito yon, the TBA. So, the tangent deviation of B with respect to A in a direction perpendicular to the original position of the beam is equal. So, ano yun sabi? So, ito yung tangent deviation naman niya. So, the tangent deviation of B with respect to A, no? Vertical, no? Perpendicular. So, the tangent deviation of B with respect to A is equal to, ito yun ha, simula sa B, and then, with respect dun sa tangent at A, no? Tatandaan nyo yan. And then, ang sabi dun ay, yung area AB, imumultiply natin sa centroid from point B. So, parang papaikutin natin siya from point B. So, ito yung centroid niya from point B. So, alam ko naman na sanay tayong kumuha ng mga centroids, ng mga regular shape, no? Ano yung mga centroid na alam natin? For example, rectangle na may length na B. Nasaan yung centroid nito? Nasa gitna. This is B over 2. Kapag triangle, this is 1/3 and 2/3. Kapag spandrel, depende kung anong degree, no? Meron tayong formula tayong ginagamit dyan. So, yun lang yung gagamitin natin. Ngayon, punta tayo sa moment diagram by parts. Sir, paano yung moment diagram by parts? Ayun, kukunin lang natin parts by parts. For example, may concentrated load. Ano yung moment niya? Moment diagram by parts niya. Pag uniform distributed load, ano yung moment diagram niya, no? So, una, ayan na. Kunwari may drawing na ako dyan, no? Siyempre, hindi ko na drawing to. Drawing nyo to sa plates, no? Hanggang dito ba yung plates natin? Ay, wala. Pero wala pang date. Pero nasabi ko na. Meron. Wala yung area moment. Hindi ko pa na... DIM yung nakasulat. Pero wala pang date, no? Ayun, meron. Sir, makakailang plates pa kaya? Ayun na nga. Last na yung 8. Last yung 8. Di nakasama yun. DIM tapos na. Okay na. Wala. Printed yung 3 moment. Tama na. Nahihirapan lang natin sarili natin. Punta tayo dito sa... Ito, this is introduction lang sa pagdrawing ng moment diagram by parts. So, paano to? So, kailangan alam nyo lang yung mga moment diagram ng cantilever beam. Anong cantilever beam? Anong support ng cantilever beam? Fixed and free end. Di ba? Ibig sabihin, fixed and free end. So, what if meron ako ditong fixed at the left, and then meron tayong force P downward sa right. Ano yung reaction nito? Siyempre, di ba downward, hindi P upward, tama? And then may pinoproduce siyang moment, P times L, this direction. And then the moment diagram niya, shear diagram. So, ang shear diagram niya, start ka dito, aangat ng P, no load, pababa, 0. Perfect. Then dito, meron tayo ditong counterclockwise na moment. So, downward. And then may positive area, aangat. So, this is our first degree. So, kapag may nakita kayo ng fix,
Tapos may concentrated moment, concentrated force. So, parang pag ganito yung moment diagram by parts niya. Sundan? O, paano pagka upward naman yung P? O, di yung reaction mo magiging downward and then yung moment mo is clockwise direction. So, start ka dito sa shear moment, shear diagram, bababa ka, negative P, no loads, aangat, 0. And then, meron tayong clockwise moment, aangat, and the negative area, bababa, which is 0. So, tama ba? PL, tapos ang area nito is PL, negative PL. So, PL minus PL, 0. Siyempre, ano na to, sobrang dali na sa inyo to, no? Pumasa kayo ng apakadaming loads natin na ginagawa pagka... Ba't tinuturo kayo? Meron naman akong pointer, may clicker ako, pointer dito. Diba? Mas marami yung loads na sinasolve nyo dati, diba? O, eto. O, paano pagka nasa kabilang side naman yung fix? O, edi upward pa rin si force P kasi downward to. And then yung moment nito is clockwise. Tama? O, drawing mo yung shear diagram. O, downward, P. No load. O, tutulak pataas, 0. Sundan? Actually, yung shear hindi mo naman kailangan. Yung moment yung mahalaga, no? So, ano ang napansin nyo kapag concentrated load? Ano napansin nyo sa moment diagram ng concentrated load? Triangular. Kapag may nakita kayong concentrated load, tapos fix, triangular, which is tinutulak niya pababa. O, ito pataas. No? O, kaya ito, pababa. Then, paangat. Diba? Parang, diba? Nakita yung pattern kapag concentrated load. Whew. Okay. Next. Ano yung next load natin? Pagod load. Pwede nga to, hanggang 5 lang. Ngayon na naman. Diyos ko, ngayon ko lang pumasok tapos... Sir, ang solve ng shear and moment laging sa kanan pa. Yes. Lagi tayo nag-start sa left, yung 0. Hindi na talaga ng buhay ko. Next. Sir, paano naman kapag may uniform distributed load? Whew. Pagka may uniform distributed load, ano yung reaction niya? WL. Tama? Hindi ko kasi natapos yung pagkain eh. Sayang. Yung carbs yun, kinulang ako ng carbs. So, ang reaction nito is WL. Yeah. WL. And then, ang moment nito, mag-moment ka lang dito, that is WL times L over 2. So, the moment is WL squared over 2. So, drawing natin yung shear diagram. So, aangat ng WL. Tama? And then, per 0 degree, first degree, magsi-0. Nasundan? Yep. Tapos dito, meron tayong moment na counterclockwise. So, downward. Negative WL over 2. Tapos, paano to? DI circle. Positive, negative. Nasundan? Yeah. So, we have DI circle plus minus. So, this is ano to? Decreasing. Tama? Yeah. Bababa. Positive yung area. O, decreasing pala positive. So, saan siya mabubuntis? Pataas na pa ganon. So, second degree na to. Ayan, ganyan siya buntis. Ayan, ganyan siya. Yun naman yung term dati. Saan nakita? So, parang kung makikita nyo siya, pababang pa ganon yung loads niya. Pa ganon. Pa ganon, ha? Ayan, o, naging ganon. So, ang vertex niya is here, no? Kung nandito yung vertex ng triangle, nandito din yung vertex ng parabola. Agree? Agriana Grande. Paano pagka naging upward na yung load natin? Oh. Di ba? Parang downward, WL, and then again yung moment na iba lang. So, may downward L, pag ganon. Tapos, this is decreasing, negative. Decreasing, negative. So, mabubuntis siya pag ganon. So, kung makikita nyo, parehas lang naman ng value. So, ang mahalaga dyan yung mga value na to. Tapos, ayan, tingnan nyo, paangat. So, parang pag gano'n na siya. Diba? Na-imagine? O, pagka ito may load, pag gano'n. Pero pagka dito, pag gano'n. Tama? Yung sa kabila. Tapos pag gano'n. Ah, Kung nasaan yung fix, doon ko mag-curve. mamaya gagamitin natin to, ha?
10 minutes. Nasundan? Again, ang formula for concentrated load, PL. Tama? Negative PL or PL lang. Kapag uniform distributed load, WL squared over 2. Kapag, paano pagka uniform varying load? Triangle na siya. So, di ba first degree, second, third degree? Magiging third degree na to. Okay? So, this is yung area nito. Ang area niyan is WL over 2. And then, aangat. This is decreasing. Positive, negative? Negative, no? Kasi downward, no? Decreasing negative. So, ganito siya mabubuntis. Okay, ito. Positive. Decreasing positive. So, pag ganun. So, ang makikita nyo dyan, ang palatandaan natin dyan kapag triangular load, simula sa vertex, pababa, no? Parang ibig sabihin, tinutulak niya lang pag ganun. Ito din, pag ganun. Tama? Ito pag ganun. Diba? Tapos ito pa ang... Na-imagine yung figure. Inisa-isa ko lang para makita nyo, no? Diyos ko, mukhang makakapag-sample pa ako dito. Hindi, magsasample tayo. Paano mag-drawing ng moment diagram by parts? Ano yung pinagkaiba ng simple moment diagram natin sa moment diagram by parts? Possible po ba na sa moment by parts dalawa yung or laging isa lang? For example, uniform distributed load tas meron pang concentrated load. Pwede yan. Pwede yun. Tandaan nyo ha, lahat ng loads natin nandoon sa may fixed support. Di ba nakadikit sa fixed support? Makikita nyo, no? Load, fixed. Tapos dito, fixed, nakadikit yung uniform distributed load. Hindi siya nakaganyan. No? Sir, paano pagka hindi nakadikit sa fixed support? I-extend natin siya doon. Tapos magkalagay na lang tayo. Sa ilalim. Magbibigay ka ba ng... Malay ko, di pa Ano ako. yung pagkakaiba ng loads na nakalagay sa... Ito na nga, gagawin na nga natin, di ba? Paano yun sir, pag nag-extend tayo, maapektuhan yung shield tsaka yung moment diagram? By parts, hindi no. Kasi para pagka nag-share, hindi, kung sa shear and moment diagram, wala siyang effect. Kasi parang mag-eliminate lang sila, di ba? Parang magzi-zero lang din kung nagdagdag ka. Pero sa by parts, may epekto siya. Ganito, kunwari nagbigay tayo ng beam na ang tapos may loads. Anong gusto niyong mga loads? Ano na lang yun? Sige, trapezoid. Sabi niya, trapezoid. May pentagon ba na yun? Meron pentagon, pero pwede naman na siya sa... Yung ano na nga lang, na-solve na natin para meron tayong reaction. Ayan, wala pa. Si sir, nare-recta niya yun. Pinukuha niya yung area. Pero yung Pagpapatungin mo lang, di ba pag UDL pa, pa-triangle na baba, tapos pa-triangle. hindi ko alam saan magiging reaction. Parang bababa na siya na curve. Curve? Baba siya na Okay, class, pa-solve naman ng reaction at A. Sir, ano reward? Wag na, ako na lang magsasolve. Ay, ewan ko talaga pag kami nagkamali pa. Bali, magiging 10 times 4 minus 40. Yung next po, 27.2. So, si RA, 27.2. and then RB,
So actually kahit hindi naman kunin si RB, okay lang. Kasi dun magpo-voter sir. Kasi dito, tindadaan nyo na, kapag moment diagram by parts, mag-iisip kayo ng isang point na gagawin yung fixed support. No? Paano isang point? So, syempre, kung alin na lang yung alam yung formula, yung kagaya kanina, kung alin yung mga may figure tayo, yun yung pag-isipan nyo. So, saan kayo mag-fix? Sa B. Matanggal na lahat. Ibig sabihin, ito gagawin natin itong fixed support. Then kapag naging fixed support na yan, i-consider na natin to as a loadings na lang lahat. So una, ito yung trapezoid. Tsaka kasi, kaya ako pinili dito, kasi dito lang naman may triangle na alam natin yung formula, no? Kung nag-fix ka dito, dadagdag ka pa dito ng triangle para maging rectangle and then dadagdag ka uli ng triangle. So, nadadagdagan yung mga loads natin. So, dito, magiging ganyan na lang siya. So, itong load na to, so this is 10, this is 10. Una, sir, paano to? Tingnan nyo, may fixed support kayo, una nyo i-consider concentrated load. Sir, may fixed support ako dito. Tapos may concentrated load na upward. Ano itsura niyan? Di ba tutulak niya yung pataas? So, ibig sabihin, magiging 27.22 times 8. Di ba PL yon? Yung sa una natin discussion, PL. So, 27.22 times 8. So, magiging 217.76. So, ito na yung height niya. Sundan? Next. Ito 2. So, may fixed support ka dito. Tapos, may concentrated load na 20. So, pababa, itutulak, no? So, magiging... Mali yung reaction? Hindi. Okay na, hindi natin kailangan si RB. Okay lang yan. Oriental lang naman yung 226.64. Tapos ito, 20 times 6. So, pababa, di ba? Negative. Sige, yan na 120. Kasi positive naman to. Ito negative area, tama? Consider natin kung sa negative ba siya or positive. Next. Nasaan na yung plus na ano? Sa moment diagram yan, ano? Moment diagram by parts. Teka lang, ha? Paano naging? 9 Wait lang, Bernadette. Yung Balik tayo. Di ba sabi natin, kapag concentrated load, nasan yung fix natin, di ba ito? Tapos nandoon yung P, nasa paangat. So, ano yung magiging, ano niya, that is PL. Kailangan pala tandaan natin. P, kaya nga ito yun. So, PL, so that is equal to 28.33 times the length. 28.33. Okay? Next. Yung 20, nasa yung downward natin, di ba? Ito yung fix, may downward. PL. times 6. Pwede talaga yung test. Okay, 20 times 6. Diyos ko, isang formula. Mag-solve ka ng reaction. Tapos yung 10. Next. Dalawa to. Isang triangle, isang rectangle. So, unahin mo na yung triangle. Unahin mo yung rectangle. So, kapag rectangle, di ba simula dito pag ganun? Yours. So, simula dyan. Saglit. Paano yung drawing yan? Magkahiwalay yan. Una mo yung rectangle. Anong gusto mo unahin? Rectangle, triangle? Yung mas madali sir. Kahit alin naman. Parehas lang naman. So, punta ka dito sa
Kapag rectangle, this is second degree. Tapos ano yung point natin dito? WL squared over 2. Ang W mo ay 10. Ano yung length? 4 over 2. Magkano to? 80. And then yung isa naman, isama mo na si... next. So, dito naman magiging third degree kasi triangle na siya. WL squared over 6. Di ba hindi nyo kabisado? Ako din eh. Tama ba? WL squared over 6. So, magkano to? 10 by 4 squared over 6. 26.667. 67. Sir, ba't Ha? yan yung sa triangle? Ito yung sa triangle, 67. Oo, time natin. Ito, again, itong triangle na to, saan siya? Dito, sa RA. Ito, Sa loads. sa load na concentrated. Sa whole beam na lahat yan. Lahat na yan. So, bali, ibig sabihin, ito na si moment diagram by parts. Yan na yan. Light na light. Yan na yan. Okay na, tapos na. 2 degrees na yan. Lipat na tayo. 4, 3, 5 tayo. Ano ulit yung 2 degrees na yan? Ito, degrees. Etong to second degree sa rectangle. Yung third degree sa triangle. Sir, pwedeng ipatong yung mga yan sa taas. Para iisang linya lang sila. Actually, ito, pwede nyo siyang, class, pwede mo tong ilipat sa kabila, no, dito, didikit mo pa ganon. Para magkapatong lang sila. Mabuburara. Papangit, nahirapan tayo. Pangit yung figure. Hindi, by parts pa rin siya. Kaya lang patong-patong. Sa ibang kasi, sa ibang book, may nakalagay pa dito, may nakaganyan, tapos may nakaganon. Multiply mo sa 6. Oo, masasabog-sabog kayo. Eto. 20. Doon iikot eh. 20 times 6 plus. Para lang nagmo-moment. Ha? Eto siya. May tanong dito, class makinig. Bakit daw second... Anong second degree? Pagka third degree, kasi di ba ito sa loads, kapag ang loads mo triangle, sa shear, second degree, sa moment, third degree. Eh, yun sa rectangle ba? Sa rectangle, bakit naging 2? Di ba 0 degree? Plus 1, first degree, second degree. Happy birthday, sir. Happy birthday. Sir, ang pogi mo dyan. May jowa na ako, wag kang ano dyan. Ay, na-reset ka na? Wow! Naniwala, asa. Kilala ko